Mga bagay na dapat iwasan ay dapat nagpapamerienda ka ng alas 9. Patukay sabay-sabay. Hihila ng hihila yan, may stress. Saka nagiging salbahe po, nagiging man-fighter. Kaya po itong running chain, lawak ng gagalawan nila, experience na naisishare. Naisishare ko po kasi ako mismo nakatutok. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Mga bagay na dapat iwasan kasi malakas makasira ng manok sa experience ko. Yung po bang kung magpapatuka kayo, dapat ay kung hindi on time, as earlier, mas maaga dapat. Kaya po nangyayari, hila yan ng hila eh. Pagka tayo po ito, gutom na. Alas 3 pa lang kasi magandang tunawin yung Slasher Extreme at saka multi-power pellets. Hila po ng hila, nagsusugat po yung paa. Tingnan nyo to. May sugat doon sa kanang paa, kaya inilipat ko sa kaliwa. Yan po ay dapat iwasan sa inihahanda. Chinek ko po sa paggawaan ng tali, wala namang magagawang paraan. Tingnan nyo sugat nito sa kanang paa. Wala naman po magagawang paraan, kundi wag silang makaramdam ng gutom na gutom. So pag inihahanda po, sa experience ko, ay dapat nagpapamerienda ka ng alas 12 o kaya hanggang 2 PM ng tigpa 5 grams na multi-power pellets para wag bumagsak ang katawan. Pag sila po ay ramdam ng gutom, hila ng tali, nagkukulaps po ang katawan. Tandaan nyo po yan, ang lakas po makasira. O tiyo sila o, mainit na ulo nyan, hila ng hila. O sinisilip na nila yung source ng pagkain. O bisitahin po natin sila. Tingnan ito nasa kaliwa kasi nga nagsusugat ang kanan. O importante po yon na experience ko, sinishare ko lang sa inyo kasi nga sharing is caring. Oh. Yan po, tingnan nyo, mababaliw sa gutom. Sige, pakibigyan mo na. At galit na. Oh, yun o, yung hilang yun na nakakasira po ng paa, nagsusugat. Ayan. Tingnan nyo yung kanan na yan, no? Ay, ayaw ko nyan. Kaya lang, dapat matuto ka para nga maiwasan. Kaya dapat po yung pagpapatuka ay sabay-sabay. Hihila ng hihila yan, may stress eh. Tingnan nyo po yung pagsaltik. Pagsaltik sa talian. Yan, yung hilang yan oh. Ayun, ayaw ko yan, nakakasira. Susugat siya kasi dalawang bagay lang naman na iniisip ng manok eh. Kumain at patayin ang kanilang kalaban. Kaya ayan oh, yung saltik na yan. Ang lakas makasira. Hila ng hila. Kaya po monitor ko yung pagpapakain. Sige oh, yan oh, yung hila yan. Yan. Sige, pakibilisan lang. Yun po napansin ko, nakulaps ang katawan pagka yung nakakaramdam na matinding gutom. Pagod na pagod sila sa ganon. Tsaka nagiging salbahe po, nagiging man-fighter. Yan o. Tingnan nyo yung lipad na yun, no? Sira ang paa doon. Yan o, takbo. Nasaan yung pakain nito, o? Kaya dapat po yung tauhan ay
sabay-sabay ang pagbibigay. Paulit-ulit po ako doon kasi importante po yon. Tingnan pa natin yung iba. Oh, gutom na ho mga yan. O, tingnan nyo, takbo ng takbo. Kaya po itong running pen, ay lawak na nagagalawan nila. Ano po sila talaga dyan. O yun o, takbo na para bang mababaliw. Ayoko po na maaranasan ng manok yun. Di ba pag naglilimber kayo sa araw ng laban at nagtatatalon dahil sa gutom, kaya hindi ako nagugutom ng manok yun. Nakakasira po yun. Nabagsak po ang timbang, nagkukulaps. Kaya nyo huli nila o, naghihintay ng pakain. Oo, yan yung takbuhan. Nagsishare lang po kasi ho, ito isa sa naobserbahan ko. Nagugulo ang kanilang pakpak, buntot. Pagka sila gutom na gutom, talon ng talon, wala na silang pakialam kung sasabit ang pakpak o buntot o masisira. Okay. Ganun po talaga. Yun po ay wala sa libro, by experience na isinishare. Naisishare ko po kasi ako mismo ang nakatutok sa manok. Tulong na po sa kanila na papakainin nyo sila on time o paulit-ulit ko mas maaga para less po ang stress sa kanila. Always give your best kasi patayan ang kanilang pupuntahan. Sa Progressive Poultry Supply, tamang nutrisyon para may proteksyon.